13 na sila. Kasi tumawid na ng bakod si Senator Joel Villanueva. At alam niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Attorney Topacio, mga kadunatics, hindi nakapagpigil sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Ay sobrang ganda ng kanyang sinasabi dito, mga kadunatics. But before anything else, mga kadunatics, basahin lang natin ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kadunatics. I would still think na siya yung presidente para sa akin, right? I may leave the position of SP, but I am honored to still be your SP, your public servant. Okay, so binaliktad, mga kadunatics. PS na ngayon, public servant. But Senator Alan Peter Cayetano, yeah, you should be honored. Okay, you should be honored, Senator Peter Alan Cayetano, because you deserve all the praise talaga. Ang ganda ng pamumuno mo bilang Senate President, even in the short time. At ito naman ang sabi ni Magalong, mga kadunatics, okay? I don't usually quote him, but maganda yung sinabi niya dito. Basahin lang natin ng mabilisan, mga kadunatics. Ayan. Kapag malinis ang konsensya, hindi na kailangan maghanap ng bagong kakampi para protektahan ang sarili. Di ba, mga kadunatics? If you think na wala ka talagang kasalanan patungkol sa mga nakawan, hindi na kailangan na pumanig ka sa iba para mapawalang sala kung wala ka namang talagang sala, mga kadunatics, kung wala kang ginawang kasalanan. Sayang ang linis mong tingnan, pero sa mata ng marami, madagdagan lang ang kanilang pagdududa. Joel Villanueva, mga kadunatics, may be saved as of the moment, but yung reputation niya, it's kinda hard to win it back, mga kadunatics. Very, very hard. Yung trust natin sa kanila, kay Chis Escudero at itong si Villanueva, ewan ko, mga kadunatics, kung babalik pa to. Salute to Jinggoy once again. Nagpakulong talaga siya, mga kadunatics. Sabihin na lang natin, may ginawa silang kasalanan. To protect themselves, mga kadunatics, dapat kakambyo sila. Pero ang ginawa ni Jinggoy, mga kadunatics, kung may kasalanan talaga siya, pinagbayaran niya, mga kadunatics. Hindi na kailangan lumipat. Okay? Para masave yung sarili mo. At ito naman kay Villanueva at kay Chis Escudero, kung totoong wala kayong kasalanan, harapin nyo. Di ba, mga kadunatics? Harapin nyo. After all naman, malalaman yan ng taong bayan ang totoo. At kung wala talaga kayong kasalanan, at least, mga kadunatics, you have fought for the right and you stood for the right, mga kadunatics. Panoorin lang natin si Attorney Topacio. Hindi siya nakapagpigil sa mga pinagsasabi niya dito, mga kadunatics. Ay talaga naman, dapat lang. Birthday lang ni Birthday Victor. Dahil birthday ni Victor ay nag-special session ang Senado, di Yun ba? pala yun. Kasi 13 na sila. Kasi tumawid na ng bakod si Senator Joel Villanueva. At alam niyo po, baka akala nila ito ay tagumpay ng Senado o ng bloke ni Senator Sherwin Gatchalian. Ay ito po ay yung nangyayari rito ay isang madilim na araw para sa kasarinlan o independence ng ating Senado. Aray Yan. ko. Alright. Kasi, unang-una, bakit pinatawag itong special session na to? Huwag na tayong maglokohan pa rito, Mr. President. When I say Mr. President Marcos Jr. Pinatawag nyo rito kasi gusto nyong kontrolin ang Senado. Pinatawag nyo to kasi para mawala yung gulos sapagkat na-pressure nyo na si Senator Joel Villanueva na lumipat sa bakod ng grupo ni Gatchalian. At paano nyo na-pressure sapagkat may mga kaso po na nakaamba laban kay Joel Villanueva mula sa tuta ninyong ombudsman. Huwag na tayo maglokohan pa. Yan lang po yan
Huwag niyo nang insultuhin ang aming talino, ang talino ng mga Pilipino. Alam po namin kung ano pong nangyari dyan. Sinampulan nyo si Jinggoy, nakulong, at sinabi nyo kay Joel Villanueva, pag hindi ka lumipat, pag nagmatigas ka dyan, ay yan din ang sasapitin ninyo. Ayun. Ang kaso nyo, mas madaling takutin si Joel Villanueva, tumawid. Okay, Ayan. that's number one. Wasak na po ang kasarinlan ng Senado. Klarong-klaro po sa sinabi ni Senator Gatchalian. Kaya sila mag-special session kasi gusto ng Malacanang, gusto ng Malacanang na maayos yung gulo. Gusto ng Malacanang. Kailan ba dapat sumunod ang Senado sa kagustuhan ng Malacanang? Hindi ba ang Senado ay bahagi ng lehislatura? Dalawang chambers ang legislature, the upper house or the chamber of the Senate and the House of Representatives o lower house. Lower house, yes. Oo. Although ayaw nilang sabihin lower house kasi para daw sila ay parang inferior, di ba? Parang mas mahina daw sila sa mga senador. So, House of Representatives, okay, sige. May mga mas magagaling din naman na mga tao sa House na mas magagaling sa ilang senador, patas lang naman sila. Pero, attorney, ngunit, pagka sinabi mong gagawin natin to kasi gusto ng Pangulo na maayos na yung gulo dyan, sumusunod na kayo sa Pangulo. Sira na po yung independence ng ating Senado. Pinakikita nyo na kayo ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Malacanang. Okay, number 3 puntos. Bakit kailangang tumawag ng special session at kumuha ng isa, mam-pressure ng isang senador para kayo maging 13? That is an explicit admission na yung 12 ay hindi sapat para gawin yung ginawa ninyo. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi quorum. Yan ay pag-amin na ang 12 ay hindi majority. Hindi po majority ng 24 ang 12, ang majority ng 24 ay 13. Yan ay pag-amin na malabo. Senator Gatchalian, ang iyong pagdepende o pag-rely sa Avellino versus Cuenco. At bakit po hindi talagang matibay? Sapagkat alam nyo, hindi nyo lang sasabihin. Yan ang fault minsan. Hindi ko naman sinasabing ninoloko tayo ni Win Gatchalian. Let's give him the benefit of the doubt. Alam nyo, may history kami niyang si Win. Kaibigan ko po yan. 2 beses lumaban yan. Talagang kinampanya ko yan sapagkat kaibigan ko ang tatay niyan. Pero wala akong hininging kapalit kahit pera, kahit pabor ni isang beses. Alam nyo yan. Senator Gatchalian, never akong lumapit sa inyo na humingi ng pabor sa inyo. But lately, Senator Gatchalian has been receiving bomb advice from his legal advisors. Ewan ko kung ang legal advisor niya, yung dating dean ng law school ng One Ball University. Kasi nung nasa Senado po ako at nire-represent ko si Cassandra Leong, alam nyo, sabi ni Senator Gatchalian nung pinayuhan ko ang aking kliyente na to invoke the right to remain silent and the right against self-incrimination. Alam niyo, sabi ba naman ni Win, I think your lawyer is giving you bad advice. Paano naging bad advice yung rights ng Constitution? So ako, sumama ang loob ko kasi alam kong kaibigan ko siya, ayoko namang mang-away doon at nakakahiya naman, senador siya. I wrote him a 5-page letter. Sabi ko, Win, alam mo, mahal kita, kaibigan kita, pero huwag kang makikinig kung kani-kanino. Eto, pinakita ko sa kanya lahat ng batas, lahat ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing the right against self-incrimination and the right to remain silent is available sa lahat ng proceedings, maging kriminal, maging civil, maging administrative, at pati na sa Senado. Ayun. Nakalagay po roon sa klarong-klaro. Kaya tumawag sa akin yung kanyang staff, sabi ni staff niya, si Ana yung pangalan. Okay. Sabi ni Senator, sorry daw, sabi ko, pambihira naman siya eh. Ako, kailangan pa ba naman sabihin niya in public? Pero that being as it is,
Etong advice na ito ay mali na naman para sa akin. Yung reliance sa Avellino versus Cuenco. Yan ang sinasabi ko nga na ang batas, hindi ko po sinasabing kapag ikaw ay hindi abogado ay hindi mo alam ang batas. Meron ngang mga abogado hindi alam ang batas Katulad ni Representative Luis Correct? Grabe na yan. Correct Di ba? talaga. Oo. Kasi napakapangit nga. Nung mga sinasabi niya tungkol sa batas. Kala ko Oo. madilim yung batas. At kaya po ko nga, si Representative Sendanya, tabingi ang pangangatuwiran. Ala. Oo. Ayun na. Oo. Totoo naman talaga mga kadonatics, wait lang talaga, okay? Before natin ipagpatuloy, na yung mga pinagsasabi ni Luis Tron, na kailangan na lang ng Senado ng 14 mga kadonatics. Kasi yung dalawa daw, hindi daw present sa Senado, ay napakabobo yung na statement ni Luis Tron mga kadonatics. Sobrang kabubukan. Kasi klaro sa batas mga kadonatics na si Senator Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada ay mga senador pa rin mga kadonatics. Hindi sila nawalan ng visa. Yung seats nila sa Senado ay hindi vacant. Okay? Mawawala lang yan mga kadonatics pag may mangyari sa kanilang masama. Huwag naman sana. Okay? Resigned, expulsion, acceptance mga kadonatics of another post sa national. Those are the things na nagpapawalang visa sa kanila bilang mga senadors. Well, wala ni isa doon mga kadonatics, kaya they are still part of 24 senators. At by that, 2/3 ng 24 senators mga kadonatics, which is 16, ang kailangang bumoto ng yes to impeachment para makonvict si Inday Sara Duterte. At eto mga kadonatics, isang patunay na mali ang sinasabi nila Gwin Gatchalian patungkol sa Avellino versus Cuenco. Bakit mga kadonatics? Today lang nagtalaga na naman sila ng Blue Ribbon Committee chairman. Akala ko ba nagtalaga na sila nung nag-quorum sila nung 12 sila mga kadonatics? Nagtalaga sila ng bagong chairman sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, may bago na naman. So it means mali talaga yung ginawa nila that time mga kadonatics. Sila mismo hindi convinced na ay talagang quorum sila. Kaya ngayon, nagtalaga sila ng mga bagong chairman and the Senate President. Dito palang malalaman natin kung gaano binabalahura nila yung batas para lang ma-fit sa kanilang narrative mga kadonatics ang mga nangyayari. Bendalo talaga. Kasi nga, ang batas po, pinag-aaralan po talaga yan. Mahirap. Hindi ko nilalait yung mga hindi abogado. Kasi, we have to admit, parang ako, pagka sinabi, ako nakapag-aral tayo, di ba? Graduate tayo ng law. Pero pag sinabi mo sa akin, pare, drawing ka nga ng plano ng bahay. Malabo. Ba, hindi pwede. Paguguho yung bahay na yun. Parang flood control project yun, no? Di ba? Oo naman. Kasi, hindi ko kaya. Bagamat nakapag-aral tayo, medyo metalino naman tayo ng konti, hindi natin kaya, hindi natin linya yon. Ayun. Yung batas, mahirap po yan. Yung Avellino versus Cuenco, very tricky yan. Kasi unang-una, that was decided under the 1935 Constitution na iba yung wordings kung ano yung majority. Number 2, sinabi na mismo ng Korte Suprema doon sa Avellino versus Cuenco na etong kasong to is dependent on the peculiar circumstances of the Senate at the time. Ano yung peculiar circumstances? Ha? Na hospital at Yung wala isa sa ay nasa bansa. abroad. Tama. Therefore, beyond the reach of the compulsory processes of the Senate. Number 2, ha? Yun pong Avellino versus Cuenco, nag-umpisa po yun ay may quorum. And then later on, Correct. nawalan ng quorum. Okay. Okay. Ito po, nag-umpisa, wala ng quorum yung ginawa ni Gatchalian. Okay? Okay, number 3, doon po sa Avellino, tinry muna nilang makakuha ng quorum. How? By trying to arrest yung mga absent members. Kasi may kapangyarihan po ang Senate President na gawin yun. Dito, wala silang ginawang ganon. Marami pong pagkakaiba noon. Eto, walang nasa abroad, walang quorum at the start, hindi katulad ng Avellino, at
hindi po tinry na gamitin yung compulsory process para magkaroon ng quorum. Ibang-iba po yung Avellino. Kaya yan po ang dapat pinag-aaralan. Kaya nga po, yung sinasabi nila, eto, So, yan mga kadonatics, very clear talaga na bendalo ang nangyari ngayon. Dahil kaalyado nila ang gobyerno, ang presidente, ang Malacanang, wala tayong magagawa mga kadonatics, kundi mag-concede. But yung paniniwala natin, yung rights mga kadonatics, we would never, never, ever yield it. Okay? Thank you so much and God bless you. Ingat palagi mga kadonatics, comment at basahin natin yan. Like and subscribe. God bless you. Bye-bye.